Hanggang saan ang kaya mong suungin? Gaano kalalim ang kaya mong sisirin? Ang mga batang ito nagmimina hindi sa ibabaw ng lupa, kundi sa ilalim ng dagat. Para sa mailap na ginto at para sa inaasam na pag-ahon. Pababa tayo, pupuntahan natin yung mga kubo yung sa tabing dagat. Kasi dun sa kubo, hindi yung mga compressor na ginagamit ng mga sumisisit para sa ginto. Sa pampang ng dagat, naabutan ko si Michelle habang hinihila ang sala-salabat na kawad ng hose na konektado sa isang kompresor. Ilang taon ka nung nagsimula ka nito? 9 years old. Bakit ang bata-bata mo pa nun? Bakit mo piniling sumisid? Para makatulong sa aking mga magulang. Minsan, walang ulam, minsan din walang kanin. Kaya gusto kong sumisid sa ilalim ng dagat para magkaroon ng pera, kahit ng bigas. Kasama ni Michelle sa pagsisid ang mga kapatid na sina Manilyn, 12 taong gulang, at si Dodong, 22 taong gulang. Minana na nila sa kanilang mga magulang na sina Mang Marlon at Aling Charlie ang ganitong hanap buhay. Suot ang gawa-gawang goggles at kagatang hose na magbibigay sa kanila ng hangin mula sa kompresor. Lumusong na sa dagat ang magkakapatid. Pagdating sa ilalim, naglagay muna sina Michelle ng bato sa bewang na magsisilbi nilang pabigat para hindi sila lumutang. Sa lalim na 15 talampakan, narating nila ang minahan. Ilang sandali pa, nagsimula ng magpala ng buhangin sa ilalim ng dagat sina Michelle. Nagbabaka sakaling may makuha silang ginto. Makikitang nilalabanan ng magkapatid ang malakas na current ng tubig sa ilalim. Kailangan din nilang takpan ang kanilang ilong para hindi mapasukan ng makapal na buhangin. Pero isang bagay ang ikinatatakot ni Michelle. Natatakot ka ba na bigla kang mawalan ng hangin? Ano iniisip mo? Baka maputo lang hose o baka ma-off yung makina, maubusan ng hangin or maubusan ba ng gasolina. Ano gagawin mo sakaling mangyari yun? Tinuturoan lang ako na malakas lumangoy para kung musbong yung buhangin, pwede akong makaahon. Sa kabila ng limitadong hangin na ibinibigay ng kompresor, buong puwersang pinapasa ng magkakapatid ang mga napunong sako.
Gaano kahirap yun pagka kumukuha ka ng buhangin? Ang hirap. Kasi pag kumuha pa ako ng buhangin, papasanin ko pa. Ano yung nararanasan mo sa ilalim ng tubig? Nakabahan lang. Baka musbong yung buhangin. Ano ibig sabihin nun? Matambakan kami. So yun yung kinakatakot mo, na habang naglalakad ka doon, bigla kang mabagsakan ng buhangin. Minsan bato. Yung iba natambakan ng bato. Pasa ng isang sako ng buhangin, dadalhin ito ni Michelle sa Pampang kung saan naroon ang tinatawag nilang banlasan o salaan ng ginto. Paulit-ulit itong gagawin ni na Michelle sa loob ng 4 na oras para makaipon ng mas maraming ginto. Grade 8 ngayon si Michelle, grade 7 naman si Manilyn. Pero may mga pagkakataon daw na kailangan nilang lumiban sa klase para magmina. Imbes na first pa ako, masikan na lang kasi umabsent. Susana, first honor ka pa. Pero dahil sumisid ka, second honor. Kasi umabsent. Kailangan mong mag-absent, malungkot ka. Kung may gusto kang mangyari para sa pamilya mo, ano yun? Makaahon sa kahirapan para hindi na ako maka-absent sa school. Nakasalalay ang buhay ng mga sumisisid sa mga salasalabit na mga host na ito. Alam nila na sa bawat sisid nila, walang katiyakan na aahon sila ng ligtas. Sa mas malalim na bahagi ng dagat na umaabot sa 30 talampakan ang lalim. Nagtutulungan naman ang mag-amang sina Mang Marlon at Dodong sa pagpapala at pagsasako ng buhangin. Trese anyos si Dodong nang magsimulang magmina sa ilalim ng dagat. Kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral para makatulong sa pamilya. Grade 6 lang ang inabot niya. Wala nang trabaho nun eh. Walang ikaw. Bakit po mahirap sa ilalim ng dagat? Kasi malamig doon. Minsan nga, gumaganyan ng mga paa namin. Nagagano? Oo. Kaya pag mapunta ka doon sa ilalim ng dagat, sumisilid ka, kaya kilos na kilos ka, parang hindi ka lalamigin. Pinatibay na sina Dodong ng bigat ng trabaho. Deceiving yung itsura ng dagat. Kung titignan mo, napakakalmado. Pero sa ilalim niyan ay may mga malapit sa disgrasya dahil sa pagsisisid sa paghahanap ng ginto. Aminado si Mang Marlon na nangangamba siya sa bawat pagsisid ng kanyang mga anak. Isip niyo po ba na sana ay hindi sila sa ganitong trabaho? Oo. Ano po yun? Gusto ko na hindi sila magaya sa akin. Magtrabaho doon sa ilalim ng dagat. Dahil delikado eh. Naawa po ba kayo sa kanila? Pag nakikita niyo silang sumisisid, Talagang naawa ako, ma'am. Dahil mahirap eh. Kawawa naman aking mga anak magbuso doon. Kaya inanuhan ko nga sila, pinigilan ko nga sila na huwag na kayong magsaong, magsilid doon sa dagat.
Mabuti pa, dito na lang sa baybay magbanlas. Nasa 3 dekada ng ganito ang hanap buhay dito sa lugar ni Mang Marlon. Sa parehong baybayin, naghahanda na rin sumisid ang 12 taong gulang na si Marvin, kasama naman ang kanyang amang si Mang Val Rosales. Wala ka mo pa. 6 na taon nang nagmimina sa ilalim ng dagat si Mang Val, alam niyang mapanganib ang ganitong uri ng trabaho. Pero wala naman daw kasi silang ibang mapagkukunan ng kabuhayan. Ano ho ba yung pwedeng mangyari dun sa ginagamit ninyong hose? Halimbawa, yung makina pag naubusan ng diesel, papatay siya, ganun. Ngayon, pagdating doon, kung kinapos ka ng hangin, kailangan kumapit ka dito na makatabi ka kagad. Yan ang ginagawa namin. Nangyari na sa inyo yan? Oo. Ano nangyari sa inyo nun? Ay, kahapon nga, sumabog to eh. Minsan kasi, pag magandang panahon, tulad nito tag-araw, medyo ang klima naman ng dagat, medyo mainit siya. Kaya kami minsan sumisisid kami ng alas 8, minsan umaahon kami alas 12:30. O bakit puputok? Eh, sa sobrang init, ma'am. May init yun. Hinawakan mo kayo na doon, di ba mainit? Yung puno, yun. So puputok yung hose? Oo, yun. Pumutok kahapon? Oo, putukan ako. Ayun, Ay, parang pumutok ganun. na nga, oh. Pumutok? Oo, ayun. Nasaan po yung ano niyan? Ah, Saan yung sumisisit? ahon yun. Ano ho nangyayari? Nakameter man eh. Habang kausap ko si Mang Val na naghahanda sa paglusong sa dagat, nangyari ang isa sa pinakakinatatakutan ng mga nagmimina sa ilalim. Sa sobrang init, ma'am. May init yun. Hinawakan mo kayo na doon, di ba mainit? Yung puno, yun. So puputok yung hose? Oo, yun. Pumutok kahapon? Oo, putukan ako. Ayun, Ay, parang pumutok ganun. na nga, oh. Pumutok? Oo, ayun. Natuklasan na host ni na Dodong ang pumutok. Maingat na hinila ng inang si Aling Charlie ang hose ng anak. Ano naramdaman mo nung biglang pumutok dito? Ayan, oo, ayan. Bilang nataranta. Hindi ka nataranta? Hindi ka natakot? Bakit hindi? Alam ko lang gagawin ko sa ilalim. Ay, naku, may isa na naman! Tignan ko pa na napayo sa katibuto. Sino naman po yan? Kapatid niya yun. Kapatid mo? Gaano kalalim yung kapatid mo? Nasaan siya? 5 di pa rin ang lalim? Nasa loob ba ng tunnel? Oo. Lagi ba nangyayari to? Minsan lang. Pero nakakatakot. Biglang mawalan ng hangin. Oo. Minsan may accident, minsan wala. Gagawin mo pa rin to, lulusong ka pa rin kahit na may ganitong mga aksidente. Gawin kasi wala nang trabaho nun eh. Pagkaahon sa tubig, agad inayos ni Dodong ang nabutas na hose. Yung mga pumutok na hose, mano-mano rin lang na nire-repair. Tapos pagka-repair nila ng ganitong paraan, yung mga sumisisit, babalik uli sa dagat. Di ba, pwedeng pumutok uli yan kung ganyan lang yung repair. Oo. Ulit-ulit na naman. Tuloy na rin sa paglusong ang mag-amang sina Mang Val at Marvin. Iniisip ko lang po na
ano mang mangyari, bahala yung Panginoon dahil marangal naman po itong trabaho na pinapasukan ko upang mabuhay po yung aking pamilya. Kahit malit na po yung aking kinikita. Wala pong ibang choice dito na hanap buhay na iba ganun, kundi puro ganito. Absent ra ko aron mo tabang. Wa mi kanon. Yung palit na magtambal. Gano'n ka kadalas mag-absent sa eskwela? Adlaw sa udto. Palalim ng palalim ang hukay. Mas malalim, mas malaki raw ang tsansa na makahanap ng ginto. Pero dahil malabo na raw ang tubig at lumalakas na rin ang undercurrent sa ilalim ng dagat, nagpa siya si Mang Val na tumigil muna at subukang muling sumisid kinabukasan. Bigo silang mag-amang makahanap ng ginto. Hindi kayo nakapuno ng sako? Hindi, puro kalahati lang. Ngayong araw na ito, walang kinita kami dahil kahit ng umaga malakas yung agos, ngayon ng hapon, sobrang labo. Halos hindi na makita yung ilalim. Pero may mas mabigat na kalbaryo pa palang pinapasan si Mang Val. Isang taon nang iniinda ni Marieta ang bukol sa kanyang dibdib, ni minsan hindi siya nagpatingin sa doktor. Masakit siya? Buong araw siyang masakit? Hindi naman ho. Pag nakainom ako ng gamot, nawawala din. 5 oras ang layo ng pinakamalapit na ospital sa kanila, wala rin daw silang perang pampagamot. Nahirapan kami kasi kunti lang ang income sa asawa ko. Tama lang sa amin, sa gastos sa araw-araw. Minsan, hindi rin ako nakakainom kasi walang pambili. So titiisin niyo na po yung sakit? Minsan, itutulog ko na lang para baka pagising ko, wala nang sakit. Bakit kailangan mo tagtabang sa imong papa? Ano makapalit ng bugas o tambal ni mama. Samantala matapos ang buong araw na pagmimina sa ilalim ng karagatan, Paano po makikita yung ginto? Meron ho ba? Ayan. Ito, kung tutuusin, malaki na rito kung kumpara mo dun sa iba. Pero mas malaki pa yung butil ng bigas kaysa dito. at para mas mabuo ang ginto, inilagay na nila ang mercury. Ilang pag-aaral na ang nagpatunay sa panganib na dulot ng exposure ng isang tao sa mercury, pero hindi ito alintana ni Dodong. Ang pinakahuling proseso, kailangang lutuin ang ginto para bumilog ito. Sa mahigit 1,000 pisong bayad sa kanila, 1 to 10. Kada isa. 2 for 10. lumalabas na tig 200 piso lamang ang mga kapatid at mga magulang ni Michelle. Si Michelle at Manilyn iipunin ang kinita para gamitin nilang pangbaon. Ngayong gabi, kahit papano, may maiuulam at makakain ang kanilang pamilya. Isang araw na naman ang naitawid ng kanilang pamilya. Mag-iipon na sila ng panibagong lakas para muling makipagsapalaran kinabukasan sa karagatan. Sa kabila ng pagtulong sa kanyang pamilya sa pagmimina sa dagat, hindi napapabayaan ni Michelle ang kanyang pag-aaral. Patunay rito ang medalyang nakuha niya sa eskwela. Medal ko yan nung grade 6 pa ako. Ika-third honor ako niyan. Kung papapiliin ka ba, magmimina ka pa rin? Hindi dahil mahirap. Pursigido si Michelle na makakatapos siya ng pag-aaral. Gusto kong maging teacher para maturuan ng aking mga kapatid.
Sabi kasi ng mga magulang ko, huwag kang mawala sa pag-asa. Naisip ko na pag mag-quit ako sa school, mas lalong lumala ang paghihirap namin. Ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Pero sa kalagayan ni na Michelle, Manilyn at Marvin, saan nga ba tayo patungo? Sa ngayon, isa lang ang siguradong pinanghahawakan ng mga batang minero. Na ang bawat mabigat na sakong kanilang pasan at bawat mahirap na yapak sa karagatan ay patungo sa daang mag-aahon sa kanila mula sa kahirapan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.